I would like to talk on the subject, pananampalatayang hindi natitinag sa mga pagsubok. Are you excited about this? Pananampalatayang hindi natitinag sa mga pagsubok. And I want you to open your Bible in James chapter 1 or Santiago chapter 1 verse 1 down to 4. Basahin ko po siya sa Tagalog and then babasahin ko din siya sa English kasi may mga words sa English na hindi na isasalin sa Tagalog. Si Santiago na alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo ay bumabati sa 12 lipi na nasa pangangalat. Si Jesus, meron siyang disciple na nagngangalang James. Alright? Pero itong James na ito, hindi po ito yung disciple ni Jesus. Sometimes, ang James na ito ay kung tawaging Jacob. Alright? At ang James na ito, mga kapatid, ito yung half-brother ni Jesus. Now, to prove to you that this is not one of the disciples, kasi ang greetings niya, sabi niya, si Santiago na alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo ay bumabati sa ilan? Ilan? Ilan ang disciple ni Jesus? 12. Hindi siya kasama sa 12. Because he was the younger brother of Jesus. Now, nung si Jesus ay buhay pa, hindi siya naniniwala kay Jesus. He was not a believer. Kaya nga nung isang araw, hinanap nila si Jesus, sabi ng mga disciples, Jesus, nandito yung mga kapatid mo, pati mga magulang mo. Sabi ni Jesus, ang aking mga kamag-anak, ang aking magulang at ang aking mga kapatid, ang siyang sumusunod sa gawain ng Panginoon. Tumutugon sa kalooban ng Diyos. So nung panahon, eto, hindi siya mananampalataya. Pero nung nabuhay muli si Jesus, doon pa lang siya nananampalataya. Kaya huwag mong sukuan yung kapatid mo. Huwag mong sukuan sa panalangin yung magulang mo. Yung loved ones mo. Amen? There will be a time na sila mismo ma-encounter nila ang Panginoon. Merong si Lord magbibigay lagi ng tinatawag na pivotal circumstances. Kung saan yung pangyayari na yan ang magmulat sa kanila at sila ngayon ay mananampalataya sa Panginoon. Amen? Kaya huwag nating sukuan sa panalangin, gaano man katigas ang ulo, gaano man kapasaway, kapag si Lord na ang tumawag sa tao na yan, wala nang kawala sa Panginoon yan. Sabihin mo sa katabi mo, parang ikaw, nahuli ka na ni Lord. Amen? Napapaligiran ka na ni Lord. So again, just to prove to you that this guy is the brother of Jesus. And then, sabi niya, nakita niya yung 12 disciples. Lipi. Bawat disciple, merong dinidisciple. So, sa lipi ni Pedro, ang daming mga disciples. Sa lipi ni Juan, ang daming mga disciples. So, sa bawat lipi, dumami ang mga disipulo. Ngayon, ang sabi niya, bumabati sa 12 lipi na nasa ano daw? Nasa pangangalat. Ang ibig sabihin niyan, yun daw pong mga disciples na nagkalat-kalat na. Ha? Nagkatibulaag ba? Oo. Nagwatak-watak na sila. Bakit? May persecution. Merong trouble. Merong pagsubok. So nagwatak-watak sila ngayon. At nakita ngayon ng younger brother ni Jesus, sabi niya, grabe yung mga disciple ng aking kapatid. Grabe yung paghihirap nila. So I want to encourage them. Somehow, malaking impact sa kanila yung encouragement ko kasi half-brother ako ni Jesus. At dati hindi ako believer, ngayon believer na. So nagsulat siya ngayon. Tapos sabi niya, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa ano? Sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis.
at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang kakulangan. Basahin ko lang sa English kasi may mga words dito na kailangan kong mabanggit sa English. This letter is from James, a servant of God and the Lord Jesus Christ, to all of God's people who have been scattered everywhere. So ito na ngayon nagkalat, scattered everywhere in the world. Greetings. When all kinds of troubles crowd into your lives, don't resent them as intruders, but welcome them as friends. So yung mga pagsubok daw, i-welcome. Ha? Nag-welcome na ba kayo ng pagsubok? Ha? Or nagtaboy? Karamihan sa atin nagtaboy. O kaya ikaw ang naitaboy ng pagsubok. Amen? And then sabi dito, realize these troubles come to test your faith and to produce in you the quality of endurance. So, let the process go on. So, process pala itong pagsubok. Until that endurance is fully developed in you. Then, you will become a person of mature character. Sa simpleng English, ganito, upang ikaw daw at ako mag-matured. So, ang pagsubok daw, pampamatured. Amen. Yung mabilis manglupaypay, hindi pa matured. Yung mabilis ma-discourage, hindi pa matured. So, ang purpose daw nito mga pagsubok, upang ikaw at ako ay mag-matured. Matured yung mukha, pero yung puso, immature. May kilala ba kayong ganyan? Ang tanda-tanda na sa mundo. Ang bilis lang matisod, ang bilis lang masaktan, ang bilis lang tawag nito. Lalong-lalo na sa aming mga pastor. Ang hirap kaya mag-preach dito. Tapos minsan sa kasigasigan mo, nakapagbitaw ka ng salita ba, hindi ganun kaganda sa pandinig. Ang daming natitisod. So, palagay ko marami talagang natitisod sa akin. Kasi I've been pastoring this church for about 13 years na. Yes. At doon sa 13 years, itong mga mukha ninyo, iilan lang dito ang kasama ko buhat nung magsimula ako. Halos karamihan sa inyo mga bago na. Ang tanong ko ngayon, saan na yung luma? Baka natisod. So, that's how it is, ano? And then you will become a person of mature character and integrity with no weak spots. All right? So I will be sharing you 4 truths about troubles. Okay? 4 na katotohanan patungkol sa mga pagsubok. Number 1, ang pagsubok ay, usapin mo yung katabi mo, ang pagsubok ay hindi maiiwasan. Ha? Ang pagsubok ay hindi maiiwasan. Look at James chapter 1 verse 2. When all kinds of troubles. Hindi sinabing if. That's conditional. But when it says when, in other words, when you take a bath, hindi pwedeng hindi ka mag-take a bath. When you eat, that's necessity. When you sleep, meron ba dito sa inyong once a month lang natutulog? Di ba every night ka natutulog? Meron ba ditong kumakain once a year lang? Yung ang 21 days prayer and fasting natin, tinitira nyo pa eh. Biruin mo, nagpa-fasting ka, tapos nung mabusog ka na, schedule pala ng fasting ko ngayon. Kahabagang kanawa ng Panginoon. You see, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. When all kinds. In other words, yung trouble darating. Amen. You cannot stop it.
Hanggat tao ka, darating at darating sa'yo yung pagsubok. See, don't be naive. Huwag tayong maging mangmang na nung dumating ang pagsubok, ay, sinusubok yata ako. Ha? Parang kahapon lang tayo pinanganak. Come on, guys. So, ang pagsubok daw, normal. At hindi mo maiiwasan. Alam nyo, pag sinubok ka ngayon, hindi mo haharapin yan. Ha? Akala mo hindi na babalik? Babalikan ka pa rin nun. Because the goal, ang goal kasi sa pagsubok, para mag-mature ka. Para mag-grow ka. Ngayon, nilagpasan mo yung oportunidad na yan, para pag ang ganito, sino sa inyo dito, dumaan tayo sa pag-aaral, nga lang panahon ng exam, hindi ka nakapag-exam kasi nagkasakit ka. So akala mo may exempted ka na. Yes, sa araw na yan, exempted ka. Pero pag gumaling ka na, mag-i-exam ka, ikaw lang mag-isa. You have to pass through the test. Amen ba? Tingnan nyo to ha. Si Adan sinubok. Si Noah sinubok. Si Abraham sinubok. Si David sinubok. Si Jesus sinubok. Yung mga disciples sinubok. Ikaw ba kaya? Kaya ang pagsubok, hindi maiiwasan. Ito po'y bahagi na sa pag-aaral. Diba? Ang pagsusulit ay bahagi ng pag-aaral. Life is a learning process and the world is our learning school. Hanggat nandito ka sa mundong ibabaw, nasa school ka ng buhay. Amin ba? So, hindi maiiwasan. The best thing you can do is to face your trouble. Number 2, ang pagsubok ay samut-sari. Trouble comes in various ways. Iba't iba po yung mukha ng pagsubok. Yung pagsubok ko ngayon, iba din yung pagsubok mo. Pero kung magtatagumpay ako sa pagsubok kong ito, marahil pag napagtagumpayan ko ito, darating ang panahon, ikaw naman ang susubukin sa parehong pagsubok ko. At makakapagbigay ako sa iyo ng encouragement dahil napagtagumpayan ko ito. Ikaw naman, on the other hand, kung ikaw naman merong pagsubok ngayon, sinusubok ka, pagbutihin mo, manalangin ka, manindigan ka, harapin mo ang pagsubok na yan so that when your kids, kapag sila naman ang sinusubok sa ganong klaseng pagsubok, nandiyan ka para makapagpayo sa kanila at makakapagpalakas sa kanila. Yung kapwa, cell group member mo, malaking encouragement ka sa kanila. Kaya huwag kang nag-iinarte kapag sinusubok ka. Sabi mo sa katabi, huwag kang mag-iinarte. Hindi masosolve ang pagsubok kapag ka nagpapakyut ka. Ha? Nag-iinarte ka, hindi masosolve yan. It comes in all sizes and shapes. Yung isa, malaki yung pagsubok, sa'yo hindi masyado. Yung siya, maitim ang pagsubok niya, sa'yo kulay pink ang pagsubok mo. It comes in all sizes and shapes. Ikaw, sinusubok ka sa finances. Yung isa naman, sinusubok sa spiritual life. Yung isa naman, sinusubok sa family life. Yung isa naman, sinusubok sa ministry life. Yung isa naman sa career life. It comes in different sizes and shapes. Number 3, ang pagsubok ay hindi nahuhulaan. What does it mean? Troubles is unpredictable. Kung mapipredict lang sana natin yung pagsubok di ba? Kaso wala kasing Matrix Christian. Alam niyo yung Matrix Christian? Napanood niyo na ba yung movie ni Keanu Reeves, yung Matrix? Pag binaril, iilagan lang yung bala. Iilagan lang Grabe. Kaso walang ganong klaseng Kristiyano Yung iilagan mo, yung pagsubok sa buhay, di mo maiilagan.
Minsan nalaman mo na lang, uy, tinamaan ka na. Bakit? Mga kapatid, ang pagsubok hindi nahuhulaan. Ang saya-saya mo ngayon, bukas, tinamaan ka na pala. Amen? You see, ang pagsubok ay hindi nahuhulaan. You see, when all kinds of troubles crowd into your lives, as intruders, umaatake. Kaya nga, ang encouragement sa atin, watch and pray. Kasi, andyan lang yung mga yan, maya-maya, biglang sasalakay sa atin eh. So, it comes in all shapes. May kwento po sa Wall of China. Hindi ko lang masyadong yung detalye. Pero yung Wall of China po, alam nyo ba na pinaka-secured na wall sa buong mundo ay Wall of China? Pero ang Wall of China, ilang beses na po yan na-intrude, na salakay. At karamihang salakay na sumalakay sa kanila, hindi nanggagaling sa labas, nanggagaling sa loob. So, itong pagsubok na ito, hindi nahuhulaan. They are all unpredictable. Kaya, huwag kang magulat kasi nakakagulat talaga. Pang-apat, ang pagsubok ay mayroong layunin. Ito ang maganda sa pagsubok. Merong layunin. Merong purpose ba? Bakit ka sinusubok? There must be a reason. Look at James chapter 1 verse 3. And I want you to take note of the word realize. Bilugan niyo po yan. That's the most important word in that verse. Ang sabi ng Bible, realize these troubles come. In other words, sa Tagalog, anong sabi? Yamang inyong nalalaman. Knowledge is very important. Kung alam lang natin na ang trouble pala, meron pala siyang magandang purpose, hindi ka dapat magugulat. Hindi ka dapat matatakot. Realize this. Amen? Kung ang pag-aaral mo, meron palang magandang kahinatnan, mag-aral ng mabuti. Amen? Kung ang pagsisimba ay meron palang magandang kahinatnan sa buhay mo, magsimba ng tuloy-tuloy. Amen? Kung ang life group merong magandang kahinatnan sa buhay mo, magtuloy-tuloy ka. Kung ang paglilingkod sa Panginoon may magandang kahinatnan sa buhay mo, magtuloy-tuloy ka. Realize this. Realize this. In other words, kailangan alam mo ito. There must be a reason. At kapag naintindihan natin na ang bawat pagsubok may positibo na epekto sa ating mga buhay, you can rejoice amidst trouble. Ha? Kahit sinusubok ka, bakit yan sinusubok? Nakangiti pa rin. Kasi alam niya sa likod ng pagsubok na yan, ano sabi ng Romans chapter 8? All things work together for good. Lahat ng pangit, lahat ng mahirap, lahat ng masakit, lahat yan may magandang ambag. Gagamitin lahat ng Panginoon yan para sa ikakaganda at ikakabuti nating lahat. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Realize this, the troubles come. Merong tatlong layunin ng mga pagsubok. Are you ready about this? Ano daw ang sabi? Pang-apat, ang pagsubok ay mayroong layunin. Tignan natin yung tatlong layunin ng pagsubok. Number 1, upang dalisayin or sakdalin ang iyong pananampalataya. Ang purpose daw ng trouble or pagsubok upang dalisayin or kaya sakdalin. Alam mo yung salitang sakdal? Yung salitang sakdal means pure. Purify ba? Or dalisay. So, makikita natin mga kapatid, dito sa James chapter 1 verse 3, this trouble comes to test your faith.
Yung word na test, ang purpose niyan, hindi para ibagsak ka, kundi ilabas ang maganda sa'yo. Amen? Now, tignan niyo po yung 1 Peter chapter 1 verse 7. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadikilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Kung papaano ang ginto, alam niyo ba kung katakot-takot na apoy ang pinagdadaanan ng ginto para magiging pure? The purer, the more mo idadaan sa matinding apoy ang ginto, the more siyang nagmamahal. Amen. Ang buhay ng isang tao kapag dumaan sa maraming pagsubok, lalong nagiging valuable. Amen. Kaya the more nating iniiwasan yung pagsubok, pamura ng pamura ang ating buhay. Kaya maririnig mo, mura ng mura. Kasi pamura ng pamura ang buhay. Pero yung mga tao, pansinin mo yung mga tao, yung nagtagumpay sa tindi ng kanilang mga pagsubok, tataas yung respeto mo sa kanila. Tama ba? Bakit? Alam mo na ang tao na yan may matinding pinagdadaanan. Kahit wala nang kakayanang magpaaral ang mga magulang, nagsikap, makapagtapos lang sa pag-aaral. Nung makagraduate, nagmasteral, nagdoctorate, nagtagumpay, hallelujah, magbabago ang tingin natin sa kanila. Anong sabi ng Bible? Pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Amen pa ba? Pangalawa, upang malubos ang pagtitiis. Para daw ma-develop yung endurance. Bakit importante yung pagtitiis? Ang pagtitiis po is the ability to handle pressure. Alam niyo, sinners ko po lahat ng mga mayayaman, yung mga sobrang successful na mga tao. Yung pinsan ko si Elon Musk, search niyo po, ang daming bumabatikos. Minsan nagchat-chat kami. Minsan, talagang ganyan yung buhay eh. Bill Gates, ang daming bumabatikos. Puro magaganda na yung ginagawa, papapangitin ka sa tao. Tama ba? Ha? Pero tignan niyo po yung mga yan, napakakalmado yung mga tao. Pansin niyo? Yung mga successful na mga tao, hindi mabilis magalit. Kalmado lang. Parang yung katabi mo. Hindi yung parang pusa, di ba? Parang masagi mo. Tapos may mga bakas ka na ng kalmot dyan, di ba? Pupus ka na kung saan-saan. Alam niyo yung mga taong successful, tahimik lang. Diyan ako hanga talaga sa kanila eh. Napakatahimik lang, napakabanayad, napakakalmado. Batuhin mo ng isyo, napakakalmado. Pero mga successful sila. So, ang purpose daw upang malubos ang pagtitiis or kaya ma-develop ba yung endurance. Tignan nyo to ha. Bukas magtatapos yung ating 40 days breakthrough challenge. Nung first day, second day, third day, ang dami. Ang dami. Ay, nakaka-bless. Ngayon mga kapatid, nakaka-bless. Sabi ko, kailangan ma-develop yung endurance.
Very important yung endurance. Tanungin mo lahat ng mga successful na mga tao. Ang kwento niyan iisa lang. Endurance. Nag-endure, 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 nag-endure. Hebrews chapter 12, ano ang sabi ng Bible? And Jesus endured to the cross. Maging si Jesus nag-endured, nagtiis hanggang sa kanyang kamatayan sa cross ng Kalbaryo. Yung endurance, mga kapatid, sobrang importante po yan. Alam nyo, anong mga bagay na pinapasimulan mo at di mo tinatapos, hindi lalago. Hindi ka magtatagumpay. Yung hanggang simula ka lang, intro boys, intro girls, yung simula. Magtitinda ako, hindi pinag-iisipan ba? Magsari-sari ako. Sari-sari store. Maya-maya konti yan, sira-sira store. Walang tiyaga ba? Porkit nakita, medyo gumanon ang takbo ng negosyo, mag-iisip na naman ng iba. Walang endurance. Amen? Parang ako dati, hinanap ko yung kurso, sabi ko pag nagka-college ako, yung kurso na walang math. Sabi ko, kahit ang dami ko nang tinanong, lahat talaga ng kurso may math talaga eh. Sir, yung pinakamadaling math, ito. Pinasok ko, nga lang mahirap pa rin. Endurance is very important. Amen? Sa lahat ng area ng buhay natin, pag walang endurance, hindi ka magtatagumpay. Last, ano ang purpose ng pagsubok? Upang maging ganap ang karakter o katangian. Look at James chapter 1 verse 4. Let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be strong in character and ready for anything. Sa US po, mga kapatid, puntahan niyo po yung Barna Institute. Sa kanilang pag-aaral po, the highest paying job is handling people. If you know how to handle people, yayaman ka. Nga lang, it takes endurance. It takes a huge character, patience, para magawa mo yan. So, this thing is very important. At ang sabi niya, you will be strong in character and ready for anything. Kaya yung tao, kapag kayang tao na yan, na-develop yung karakter, that person will be ready for anything. Kaya ang tao na yan, kasunod yan, magsasucceed na, magtatagumpay na. Because he is ready for anything. In fact, dito sa HCSB translation, ito yung pagkasabi, you will be mature and complete, lacking nothing. Lacking nothing. Wow. So, let me close on this illustration. There was a professor, pinahawakan niya yung kape, yung baso na may kape, tapos sinaging ganun. Anong mangyayari? Ha? Natapon yung kape. Sabi ngayon nitong may hawak ng kape, sinong pwede mong sisihin? Bakit natapon ang kape? Obviously, sino ang dapat sisihin? Ha? Yung nakasagi. Sabi niya, kaya nasagi yung kaya natapon yung kape ko kasi sinagi mo ko eh. Sabi ng professor, mali. Kaya natapon yung kape kasi yung laman ng baso mo kape. Tama? Kasi kung yung baso mo sana walang laman, walang matatapon. Anong walang kape?
Bakit may natatapon? Bakit may lumalabas? Kasi yan yung laman. Bakit nagagalit kagad? Kasi yun yung laman. Bakit nagda-doubt kagad? Bakit matitisod kagad? Bakit manghihina kaagad? Kasi yun yung laman. Madalas pinagbibintangan natin yung nakasagi. Anong sabi ng Bible? It is impossible na hindi ka matisod. Character is a must. At bakit tayo umabot sa puntong ito? Kasi nga po, maring hindi mo napapansin, napana ka na. And if you're not aware, you will live a defeated life. Amen? Sabi ng mga tao, sarap siguro maging pastor, no? Umuwi kami kasi sa Mindanao eh. Sabi ng mga pinsan ko, sarap siguro ng buhay mo, no? Pastor ka na eh. Sabi ko, kung alam nyo lang. Pero mga kapatid, what's in your cup? Kasi kung ano lang yung meron sa baso mo, yan lang yung ilalabas mo. The best thing we can do is to empty our cup before the Lord. Amen? At alam niyo, kapag ganun po tayo, kaya nating harapin ang lahat. Di ka na ba nasasaktan, Pastor? Manhid ka na ba? Nasasaktan. Sino bang hindi? Amen? Hindi ka na ba nadi-discourage, Pastor? Nadi-discourage pa din. Nangihina pa just like you. Pero, mga kapatid, alam natin na may atake. Inaatake ka lang. Amen? Amen? At marahil nasa sitwasyon ka ngayon, na hirap ka, discourage ka, nasa atake ka lang. Inaatake ka lang, pero sabihin mo nga sa katabi mo, inaatake ka lang, pero kaya mo yan. Sapagkat anong sabi ng Bible? Ang pagsubok, napahihintulutan ang Panginoon na hindi mo kakayanin. Praise God. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. This morning tayo po'y manalangin sa Panginoon. Don't you know that faith is a gift? Faith is a gift. Kaya nga kahit sabi natin ang kaligtasan ay pananampalataya lang, hindi mo pwedeng ipagmayabang sa Panginoon, Lord, ligtas ako kasi nananampalataya ako. Hindi pa rin. Bakit? Maging yung gift, maging yung pananampalataya, para manampalataya tayo sa Kanya, galing lang din sa Kanyang regalo. Kaya ngayong umaga, maybe you are in trouble. But there is a faith that isn't troubled by troubles. And this kind of faith, hingiin natin sa Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng faith katulad ni Job. Lord, bigyan mo ako ng faith katulad ni Noah. Kahit kutsain, kahit pagtatanan, kahit binabaliwala, nagpapatuloy pa rin naglilingkod sa inyo. Amen? Lord, bigyan mo ako ng faith katulad ni Elijah, na kahit hinahanting na ni Jezebel, hindi bumibitaw sa pananampalataya. Bigyan mo ako ng faith katulad ni Moses upang maakay ko yung aking buong bayan sa Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng faith katulad ni Jesus na kayang lumakad sa ibabaw ng tubig. Amen? Lord, bigyan mo ako ng faith katulad ni Pablo, katulad ni Pedro, katulad ng mga disciples na kahit pinipersecute sila, hindi natitinag, bagkus nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. The more mo i-persecute, the more tumututo. Amen? That's the kind of faith that we need. Yung bang the more ka nasasaktan, the more kang dumidikit kay Lord. Yung the more kang
pinapana, the more kang tinatamaan, the more kang na-challenge, Lord, I will serve you. That's the kind of faith. Humihina ang negosyo mo. Yes, Lord, pagkakataon na ito para makapaglingkod ako sa'yo kasi wala na, mahina na yung business ko. That's the kind of faith that we need. Amen? Naubos yung life group mo. Yes, Lord, lalo ako makapag-devotion ngayon. Wala na akong life group. Hallelujah. Nung lumago naman yung life group mo, salamat, Panginoon, gagalingan ko pa. Kasi pinagkatiwalaan mo ako, Panginoon, ng mga kaluluwang ito. Tinanggalan ka ng trabaho ng Panginoon. Yes, Lord, salamat na ako ng trabaho. Lalo ako makakapag-serve sa'yo. Makakapag-attend ako ng life group. Makakapag-attend na ako ng momentum service. Hindi na ako absent ng Sunday. Amen ba? We need that kind of faith. Faith that isn't troubled by troubles.